Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published by Brigada News. Medyo malungkot na balita po ito. Police chief, 2 others killed by fellow officer in Negros Oriental. Kawawa, 3 kapulisan natin nasawi, binaril ng kapwa nila pulis. A police chief and 2 other officers were killed after they were allegedly shot by a fellow police officer late Friday night in Barangay Tubtubon, Sibulan, Negros Oriental, authorities said. The victims were identified as Police Captain Jose Edrohil Simafranca, Chief of the Sibulan Municipal Police Station, Police Senior Master Sergeant Tristan Chua, and Patrolman Ray Albert Temblor. All 3 were assigned to the Sibulan Police Station. The suspect was identified as Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon, also a member of Sibulan Police Force. He voluntarily surrendered to authorities several hours after the incident. Initial police investigation showed that about 9:35 p.m. a shooting incident occurred at a bar in Sibulan. Inuman, where a woman identified as Sheila May Dinanaw was allegedly shot and killed by Saicon. The 3 police officers responded to the scene and were able to arrest the suspect. While the suspect was under custody and inside the private vehicle en route to the police station, Saicon allegedly opened fire, shooting the 3 officers. All 3 sustained fatal gunshot wounds. Following the incident, Saicon fled but later surrendered at around 10:45 p.m. at the Tanhay City Police Station. He turned over his issued firearms to the authorities upon surrender. Police said the investigation is ongoing to determine the circumstances surrounding both shooting incidents. Further details are expected as authorities continue their probe. Ay, nakakalungkot po. So, inuman dahil sa bar. So, yung babae, ang unang nasawi, binaril nitong suspect. Itong Police Staff Sergeant Saicon. Kung ano man ang motibo, hindi pa natin alam. Kailang, ano bang? Grabe naman. Pulis ka? Babarilin mo ang isang babae? Hindi ko na... Anyway, I still believe na isolated case lang ito. Naniniwala pa rin ako na mas marami ang matitino na ating kapulisan. Kasi marami akong kamag-anak, marami akong kaibigan na member ng PNP. And my father was a proud member of the Philippine Constabulary. Kaya naniniwala ko na mas marami pa rin ang mga mabubuting pulis. Kaya lang nakakalungkot lang na meron tayong mga kapulisang ganito. Oh, so yung rumusponde, ito nakalagay dito sa report nga na-apprehend nila itong Chief of Police plus 2 pang kasamahan
na-apprehend nila ang suspect. Eh bakit bigla na lang na pinagbabaril sila ng suspect? Ito, opinion ko lang ito ha. Baka hindi nila na-disarmahan. Nakasakay na sila sa private car. At bakit private car? Di ba kailangan patrol car, mover car ng police? Kailan nakalagay dito? Nakasakay sa ano? So, palagay ko meron ding kakulangan itong mga responding officers, yung tatlong pulis. Dapat ganon, nakagawa na ng krimen, dapat na-disarmahan nila, dapat na napusasan o ano, baka nagkumpiyansa, baka kaibigan o ano. So, nakakalungkot po na pangyayari. Matagal-tagal na walang nasasangkot na pulis sa mga anomalya. In fairness, ano, sa ating kapulisan, paminsan-minsan na lang ngayon na may sangkot sa ano. Hindi katulad noong bagong upo itong administrasyon ito, ang daming kapalpakan ng kapulisan. Ngayon, paminsan-minsan na lang. Hindi na ako masyadong nagkukontent tungkol sa kapalpakan sa pulis. So, speaking of our police forces, ako natutuwa na itong si PNP Chief General Nartates ay makukuha niya na yung kanyang 4-star rank dahil nag-retire na si General Torre. And happy ang lahat dahil promoted na si General Nartates. I don't know kung anong matawag niyo, promoted ba o demoted si General Torre. At least General pa rin, General Manager. Tapos ngayon na ugong-ugong mga balita na tatakbong national position si General Torre sa 2028. Pinaparis na siya na maging Vice President ni dalawa na Senator Risa, and then ang pinaka-latest si Irene Marcos. So good luck po kay General Torre. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Kalandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ug karon mao na ni ang matabagan og yero si Lola. Dako akong pasalamat nga makaatop gid ko. O so mao ni ang balay ni Lola. So makita nimo nga tulda lang. Oh. Ang atop og ang iyang kuan dingding. So luoy kay ilang kahimtang, oh. O so mao gyud ni ang naa sa sulod, oh. So makita nimo nga kuan lang gyud ang tolda lang gyud ang ilang atop, ang ilang dingding pod. So makita nimo, oh. So mo ni ang ilang kahimtang. So mo ni ang ilang abuhan. So kita nimo gipagkuan na lang og kuan karton og trapal lang gyud ang abuhan. Mo pud ni ang ilang higdaanan. Og karon unsa imong masulti nga natagaan mo gyero nga tulda lang di ay ang inyong balay? Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ikaw gid ang gihimo nga instrumento nga mohatagan gid mi og sin nga makaatop sa among balay. O so makaatop na gyud mo kay tulda lang gyud og pilpod ang dingding ba. So
Pila na gyud ay ni katuig ang inyong balay nga anong tolda naman lang ang inyong atop. Duha. So duha na ka tuig. Tungod sa among kalisod, kutob ra gyud among panginabuhian sa kaon. Oo, so unta gyud ang trabaho sa imong bana di ay. So mag-uuma lang siya. So pila na imong edad? So 26 na ka. Sige na kay anak. Naa. Sige. Sige, salamat.